Kumusta? Uumpisahan na natin ang Lesson 2, ang Pronunciation Series. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga Japanese vowels. A, I, U, E, O. Kapag na-master mo ang vowels, biglang gaganda ang Japanese pronunciation mo. Ipaliwanag ko muna ang pagkakaiba ng pronunciation sa Nihongo, English at Tagalog. Ang English ay galing sa lalamunan, kaya malakas ang hangin at tunog. Ang Tagalog ay galing sa bandang likod ng bibig, kaya mas malalim ang tunog. Ang Nihongo ay binibigkas sa harap ang bibig at magaan ang tunog. Ipapakita ko ang example ng linking sa English. Pakinggan mo muna ang English na walang linking. Get it all. Sa English, nagdudugtong ang mga salita kaya parang iisang tunog lang. Get it all. Halimbawa, kapag sinasabi ang watashi wa ashita ikimasu, Watashi wa aishita ikimasu. Ay, ganito ko nga pala sinasabi dati. sa Nihongo, malinaw ang bawat isang tunog. Watashi wa ashita ikimasu. Tumingin ka sa salamin, tapos sabihin mo ang I at E sa Tagalog. I, E. Ay, nakabukas nga pala ang harap ng bibig ko. Iyan mismo ang posisyon ng Japanese I at E. Ngayon naman ang A, medyo iba ito sa Tagalog na A. Ang Japanese na A ay magaan at nasa harap ng bibig. Sunod naman ang O, bahagyang bilog ang labi. Ang U sa Nihongo at U sa Tagalog ay magkahawig at mahirap paghiwalayin kahit para sa mga Hapon. Kaya sa lesson na ito, mas uunahin natin ang posisyon ng bibig. Sa Tagalog, malakas ang pagbilog ng U. Pero sa Nihongo, bahagyang bilog lang at hindi nakausli ang mga labi. Ngayon, ipapakita ko ang 3 mahahalagang bagay para gumanda ang iyong vowel pronunciation. Sa vowels, mahalaga ang pagbukas ng bibig, posisyon ng dila, at hugis ng dila. Unahin natin ang pagbukas ng bibig. Tingnan natin ang picture habang nagpa-practice. Ang A ay binubukas ng pahaba at ibinababa ang panga. Kung mag-practice ka ng halos 80%, magiging natural ito kapag totoong nagsasalita. Paano naman ang pagbukas para sa I? Ang I ay bahagyang hinahatak palapad at hindi dapat magdikit ang mga ngipin. Ang U ay bilog pero hindi dapat nakausli o sobrang kitid. Ang E ay mas kaunti ang lapad kaysa sa I, pero mas malaki ang bukas pababa. Ang O ay bahagyang mas malaki at bilog kaysa sa U. Ibig sabihin, ang I, E, A ay pabukas at ang A, O, U ay pasara. Para naman sa posisyon ng dila, manatili lang ang dila sa likod ng ibabang ngipin. May mga material na nagsasabing itaas ang dila, pero para sa vowels, hindi kailangan. Ang tamang hugis ng dila ay parang lambak, hindi nakaangat. Kapag nakadikit ang dila sa ibabang ngipin, kusa itong nagiging parang lambak. Ngayon, habang nasa tamang posisyon ang bibig at dila, mag-practice tayo ng vowels. Una, dahan-dahan nating sabihin. A, I, U, E, O. Ngayon, sa normal na bilis naman. A, I, U, E, O. Sa huli,
Bilisan naman natin. Aiyu-e-o. Una, dahan-dahan nating bigkasin ang A, O, U. A, O, U. Sige, subukan mo rin ngayon habang nanunood ka. Medyo mahirap pala. A, O, U. dahan-dahan nating bigkasin ang I, E, A, I, E, A. Tingnan mo ang screen at gayahin mo ang bibig. Sige, subukan mo ngayon. Ay, mas kaya ko na kaysa kanina. Ngayon, normal na bilis naman ang paggamit ng sayo. Sige, ikaw naman. Ang practice natin ngayon, ang foundation ng Nihongo pronunciation mo. Kapag tama ang bibig, dila at posisyon nito, biglang luminaw ang Nihongo mo. Kahit mga pro na narrator, araw-araw nilang ginagawa ang I, E, A, O, U. Kahit konti lang araw-araw, magbabago talaga ang pronunciation mo. Sa ngayon, nakakagawa ka na ng tamang tunog ng mga patinig sa Nihongo. Mahalaga ang pagbigkas sa harapan ng bibig, pati ang tamang pagbuka at tamang posisyon ng dila. Balik-balikan mo ang video na ito at i-check kung tama ang hugis ng bibig at posisyon ng dila habang nag-e-ensayo ka. Pero para maintindihan ka ng tama, hindi lang pagbigkas ang mahalaga. Kailangan din ng ritmo at accent ng Nihongo. Kapag mali ang ritmo, parang hindi natural ang Nihongo. Kapag mali ang accent, nag-iiba ang kahulugan ng salita. Kapag kumpleto ang tatlo, pagbigkas, ritmo at accent, doon pa lang nagiging natural at malinaw ang Nihongo mo. Kapag may kulang sa tatlo, lalo na sa trabaho sa telepono, mahirap kang maintindihan. At minsan, parang weird ang tunog ng Nihongo. Kaya bago ka mag-aral ng sentences at grammar, palakasin muna natin ang foundation para walang weird na accent o maling ritmo. Sa susunod na Lesson 2.2 at Lesson 2.3, pag-aaralan natin ng masaya ang ritmo at accent ng Nihongo. Kapag mas inintindi mo ang part na ito, biglang tataas ang level ng Nihongo mo. Kaya sabay tayong mag-practice. Sa Lesson 2.2, tatalakayin natin ang ritmo ng Nihongo, one sound, one beat. Abangan mo!